pag-usapan natin yung kaibigan ni Junil. Ay! De Lima, iginit ang karapatan ng Kamara sa impeachment. Aba, Hinimok ni Mamayang Liberal ML Party List Representative Laila De Lima ang Kamara na magkais sa pagtatanggol ng eksklusibong kapangyarihan itong magsimula ng impeachment cases sa gitna ng banta na ito'y mahinangin. Mahinangin. Sa kanyang talumpati, binigyang din ni De Lima na dapat isantabi daw ang politika na pagkakaiba kapag nakataya ang saligang batas. Tinuligsa niya ang desisyon ng Korte Suprema na nagpawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Naniya, halos imposibleng magpatuloy ang anumang impeachment sa hinaharap. Binatikos din niya ang Senado sa mabilis na pag-archive ng verified complaint habang nakabinbin pa sa Supreme Court ang motion para sa reconsideration ng Kamara. Nanawagan si De Lima sa mga mambabatas na manatiling magbantay at ipagtanggol ang saligang batas, ang rule of law at ang katotohanan na walang sinuman maging ang Pangulo, pangalawang Pangulo, legislatura o hidikatura ang dapat higit sa batas. Ang tanong, kung sinasabi ng Representative Laila De Lima na dapat ipaglaban ng Kamara ang eksklusibong kapangyarihan nito sa impeachment, paano naman ang pananaw ng publiko na tila ginagamit lamang ito ng ilang mambabatas para sa political na interest at hindi para sa tunay na pananagutan? Partner Badong. ako, malumanay ko lang sasabihin to, no? Napaka-ipokrita nyo, kayong mga dilawan, mga kakamping, mga makakaliwang grupo. Ipokrito kayo, ipokrita. Kasi, alam nyo kung bakit? Katulad nito, nagsasabi kayo, dapat walang politika, di ba? Wala daw politika kasi dapat saligang batas. Hindi mo ba alam kung sino ang kung sino ang may kapangyarihan na magsabi ng ito ay naaayon, ang aksyon ng isang tao o isang grupo ay naaayon sa saligang batas o hindi? Supreme Court lang, hindi yung mga senador, hindi yung mga congressman. Sinasabi mo na ipaglaban ng Kamara ang karapatan, yung kapangyarihan ninyo na magsagawa o manggaling sa inyo yung impeachment complaint. Wala namang umaagaw nun eh. Wala naman ako nakita sa sinabi ng Supreme Court na tinatanggal na namin sa inyo yung pagkasasampa ng reklamo sa impeachment. Nasa sa inyo pa rin po yun. Yung sinasabi mo na wala nang ma-impeach. Kung ang katwiran nyo po, kung mali po, na ang dapat nyong impeach ay meron kayong ebidensya. Kung ang sa tingin nyo, dapat impeach dahil trip-trip nyo lang. Trip-trip nyo lang naman talaga yan eh. Gusto nyo lang naman talagang impeach si BP Sara dahil si BP Sara ang pinakamalaking tinik para sa inyong ambisyon na makuha muli ang Malacanang. Alam nyo, ipokrito kayong mga dilawan kasi nakadalawang termino na tayo ng dilawan, nakadalawang Aquino na tayo, wala rin namang nagawa yung mga dilawan nung kayo namuno. Isa pa, last na lang partner. Sige, damihan mo partner. Kaya ako sinasabing ipokrito kayo. Magkano ba yung nagasto, magkano ba yung sinasabi ninyo na anomalya, hindi nyo nga masabi ninakaw ni BP Sara eh. Maanomalya. Dahil wala nga kayong ebidensya na may pagnanakaw na naganap. Magkano ba yung sinasabi nyong maanomalya? 600 million. Todo na yun. Buong budget na yan. Buong budget na yun sinasabi nyo. Ibig sabihin, walang ginastos na iba. Nilaklak, kinuha. Talagang sinugapa ni BP Sara yan. Magkano ba ang budget sa flood control bawat araw, partner? 1 billion a day. Yung isang araw na budget sa flood control, higit pa sa pinagpuputak ninyo na maanomalyang budget ni BP Sara. Nagsalita ba kayo kahit minsan sa flood control? Ganon kayo
ito. Ito lantaran. Walang flood control project. Pero ginagastosan ng 1 billion a day. Hindi kayo kumikibo. Dehin bukiki kayo. Pagdating kay BP Sara, wala nga kayong ebidensya. Yun nga pinuputak ng butya nyo eh. Bakit kayo ngayon sinasabihan ng Supreme Court na dapat may ebidensya muna bago magreklamo? Eh kaming pangkaraniwang Pilipino, pwede pala yun, nakakapagreklamo kayo ng walang ebidensya. Ang masasabi ko lang, utot nyo. Partner, kayo na. Pahinga muna Mabaho ako sa... Tatyo, mabaho yun, partner, ha? Okay, KPL. Sige nga, medyo mainit si partner pa doon. Tingnan natin kung anong komento ni KPL. May sustansya ba? Mainit na naman yung aking yung aking kumpare Partner, Sige. mainit na naman yung aking kumpare. Partner, no? Ang sabi ni De Lima, labas daw muna ang political interest o kung saan ka man panig na mga politiko, ano? Kumbaga, hindi kumbaga, talagang sinabi niya, diniin niya talaga na dahil nakataya rito ang saligang batas. Aba, teka, parang ginagamit na lang yata nila mga partner itong salitang saligang batas. Ayan, di ba? Para nga naman masabi ng ating mga tao, tama sila. E di ba kayo, gumagana naman ang tama ang saligang batas? Ano ba ang sabi ng Korte Suprema? Unconstitutional ang impeachment ni BP Inday Sara. Maliwanag nagsalita na ang Korte Suprema. Bakit niya pa binabali ang naging desisyon ng Korte Suprema? Dahil siyempre, partner, hindi nila matanggap na ang impeachment ni BP Inday Sara lusaw na. At kailanman, mismo siya na rin may sabi na wala nang magaganap na impeachment laban sa pangalawang Pangulo, partner. Natatakot na sila ngayon, partner, kasi sa 2028 sigurado mananalo si BP Inday Sara bilang Pangulo at ang kanilang mga nakagawian, partner, na gawain sa administrasyong ito, matatapos yan. Lalabas sila sa kanilang comfort zone kung anuman ang meron sila ngayon. Partner BMR, may sustansya nga. Bumawi talaga pinaganda. Pinaganda, natakot. Partner BMR, microphone mo. Oh. Actually, itong si Congresswoman Laila De Lima, no? Mayroon ako napanood na programa ni Senator Marcolita doon sa kanilang programa sa Net 25. Mayroon daw po ito nung ito dati pang Justice Secretary, ay mayroon po itong mga questionable na mga pera na ito nga ay mayroon pa itong hinahabol pa yata ito ng PUA. So dito, milyon-milyon din yun mga partner. Hindi ko na makita kung nasaan banda yun eh. Pero alam ko, naitapik ko na minsan yun. At si Senator Marcolita nga mismo nagsabi, biruin nyo, ito talaga sabi nga ni partner Badong, napaka-ipokrita talaga, no? Ito talaga ang kinaiinisan ng taong bayan sa mga dilawan na ito. Itong mga utok liberal na malaya sila para sa kanilang sariling tapos gusto nila ipakalat nila yung kanilang kalayaan, na yung kalayaan na ito para lang sa kanila, na ang sinasabi nila pagka hindi papabor sa amin, yun ganito nila iniintindi yung pagiging liberal yata nila, pagiging malaya nila. Pag hindi papabor sa amin yung mga desisyon ng mga kung sino-sino man dyan na mga nagdidesisyon, magtatantrum kami ngayon. Kailangan lumabas ang taong bayan, kailangan magsalita tayo, kasama pati simbahan. Hinahatak nila lahat, pati itong mga iba't ibang mga dating mga justices. Nakakainis lang kasi sa mga sinasabi nitong mga ito, yung kanilang iniipit ay yung tao kung saan si BP Sara sa record lang din pag-uusapan, siya may record sa COA na marami siyang mga hinahabol pa sa COA ng mga milyon-milyon pa ayon doon sa programa nila Senator Marcolita. Si BP Inday Sara nung mag-mayor ito, may utang ang Davao City, pero pag nag-mayor si BP Inday Sara, wala nang utang.
Kung Mhm. corrupt yung isang Vice President Inday Sara Duterte at suga pa sa pera, sana nadagdagan pa. Lumubo pa ang utang ng Davao City. Dito pa lang mga partner napaka-simple arithmetic na lang ang gagamitin 1 plus 1 equals 2. Ganun na lang kasimple yun Siguro kahit grade 1 tayo, ako, malalaman ko na ang ano nun, equals 2 lang yun. Ganun lang kasimple natin tingnan ito. Ang problema kasi, ini-exaggerate nila lagi para kampihan daw sila ng sinasabi nilang taong bayan. Kami ngang taong bayan Nagrereklamo kami sa inyong alam nyo mga partner, ang tawag talaga sa kanila, hindi lang basta hipokrito. Grave abuse of power talaga ang kanilang ginagawa rito. Bakit mga partner? Kasi hindi talaga nila kung tutusin mga partner yung pagiging Vice President ni VP Inday Sara Duterte, hindi naman talaga ang target nila yan Ang target talaga nila hindi na si VP Inday Sara makatakbo sa 2028. Kasi kung ito lang na pagka-Vice President, wala naman kaya si VP Sara ngayon Di ba? Lahat naman ng desisyon nanggagaling naman kay Marcos Wala namang power talaga technically halos si VP Inday Sara ngayon kasi lahat nagagawa nila Nakayanan nga nila si Tatay Digong makidnap, mapadala sa dahig kung may power si VP Inday ngayon. Sa tingin ba nila makakapangyari yun? Hindi. So supposed to be, ang tawag talaga dito at ito talagang nakikita ng taong bayan. Bukod sa ipokrita kayo, talagang grave abuse of power talaga kayo. Ayan, maraming salamat sa pakulay, Evelyn Lermont. Maraming salamat. Ito ka partner, dudugtong lang tayo. Ito kasi ay political motivated talaga ang nangyayaring impeachment laban kay Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso at gusto nilang makonvict sa Senado at hindi nila matanggap-tanggap ang desisyon ng Korte Suprema at ng mga senador. Kasi nga mga kapartner, tingnan mo ngayon, ito yung pinaka number 1 reason. Sa mga technical team natin, baka pwede palabas po yung bagong labas na presidential survey. Ang source po nito mga kapartner ay WR Numero Research. Ginawa po yung naturang presidential preference survey mula July 29, 2025 to August 6, 2025. Tingnan niyo po yung survey mga kapartner. Babanggitin natin, baka hindi pa nakuha ng technical. Nangunguna pa rin si Vice President Inday Sara mga kapartner sa naturang survey. Tingnan mo sandamakmak na po ng mga black propaganda, demolition job laban kay Vice President Inday Sara. Tingnan niyo po ang nangunguna. Number 1 pa rin si Vice President Inday Sara sa pinakamataas na presidential preference ngayong 2028, 31.4% mga kapartner. Yung pumangalawa, grabe ang layo, si Lini Robredo, 13.3%. Yung pangatlo, si Rapi Tulfo, 10.3%. Pumang-apat, si Kuya Bungo, 6.5%. Panglima, si Jaime Marcos, 4.4%. Pang-anim, pambato ng Dilawan, Pinklawan, 3.1%. Si Bam Aquino, si Senator Grace Po, 2.1%. Pang-pito, pang-walo, Rubin Padilla, 2.0%. Pang-siyam, si idol ni Bimar, Ontiveros, 1%. Diretso ka kay Romualdez. Ano lang natin, partner, para malaman natin yung mga ranking ng mga to. Si Veros, 1.4%. Escudero, 1.3%. Pacquiao, 1.0%. Romualdez, ito yung gusto nilang maging presidente. 0.7%. Takin mo yan, 0.7%. Mas mataas pa yung undecided, 18%. Mga kapartner, partner Badong, ano masasabi nyo dito sa survey na ito? Ako, tama yan, no? Sa lahat, kahit na survey na one-on-one kayo, ano yung tawag natin doon? Kalye survey. Kahit kalye survey yung mga tao, talagang lalabas si VP Sara. Pero partner, medyo titignan din natin yung mga survey company kasi katulad yan, yung WR numero na yan, tsaka yung ibang yung mga Octa Arts, yung mga biglang sulpot lang,
delikado din yan kasi papasakayin tayo niyan. Ganito ginagawa nila, di ba? Mataas si BP Sara ngayon. Yan. Hindi nilang hinahabol yung kanilang mga bata. Kasi bakit walang tiwala na ako sa mga survey partner? Una, hindi pa rin nila mapaliwanag hanggang ngayon, no? Bakit yung resulta ng survey ninyo ang layo sa naganap na totohanang elected nung panahon ng mid-year election. Ibig sabihin, partner, kinakailangan muna netong mga survey company na to na ipaliwanag nila sa taong bayan bakit sila nagkamali. Hindi nagkamaling konting diferensya. Bakit sila nagkamali na maling-mali? Ang numero unong umaangal niyan, yung napakahusay nating senador ngayon. Si Marcoleta, sabi niya nga, may naniniwala pa ba sa survey? Samantalang ako, ang layo ko, pan 32 daw siya sa isang survey. Pumasok siya sa 12. Paano na sila Ben Tulfo, sila Abby Binay, sila Ramon Revilla, si Wendy Revillame. Ang lalakas niyan sa survey, pero hindi po nanalo sa aktualan. Yun yung sinasabi natin na hindi naman po masamang paniwalaan niya dahil yan po ang totoo. Si BP Sara, baka sa totoong buhay, hindi lang po 31% yan. Tingin ko dyan, dapat ang kay BP Sara, 50% mahigit kasi yun ang katotohanan. Pero, tatanggapin pa rin natin yan. Kaya lang, huwag tayong masyadong magtiwala. Baka kasi... Abante. Baka kasi pag biglang kala ko ba nung mataas yan sa WR numero, binabalita ninyo. Pero nung bumaba, sasabihin nyo fake news. Yun pinagtitiwalaan pa rin natin diyan, yung matagal na, yung meron ng track record, yung SWS tsaka yung Pulse Asia partner. Okay. Pero sablay pa rin sila partner nung nakaraang midterm election, sablay pa rin Sumablay talaga sila dahil alam mo partner, ngayon, ang nakita ko kaysa sa dati, no? Wala. Ngayon kasi partner, meron na tayong tinatawag na meron na tayong tinatawag na tawag? Survey. Hindi, tayo. Ano tawag sa atin? Political Social media. blogger. Social media, partner. Yan. Dati kasi, nung uso yung mga partner, yung uso yung mga partner, yung uso yung yung anong tawag natin dyan ngayon, naunawaan na natin sila Ang tawag natin sa kanilang ngayon, nagkikreate sila ng mind conditioning. Ayan, mind conditioning. Pero, bakit palpak na yan? Naka-counter na yan ng mga social media. Dati kasi, mind conditioning sila, tinatanggap ng media, yung traditional, yung mainstream media. Tinatanggap yan. Kaya walang ibang maiisip yung tao. Eto na iboboto natin. Pero ngayon, kahit na sinasabi nila na, lamang sila, sinasabi ng mga katulad natin sa social media, teka muna, paanong lamang yan? Nagkakalye survey kami. Eto ang resulta. Tapos sasabihin nyo, hindi lalabas yung mga Duterte. Yun po yung naka-counter na Unlike before, magsabuatan lang, hindi naman magsabuatan actually. Ginagamit ng social media itong survey firm. Kaya ngayon, hirap silang ipaliwanag, partner. Hirap talaga silang ipaliwanag. Alexander, Victorio, pasok. Napo naman rin, Alexander. Partner. Kaunti lang naman ang komento ko rito, partner, no? Etong survey na ito na pinakamataas Inday Sara, hindi na bago sa atin yan. Alam na natin yan, partner. Binubugbog ang pangalawang Pangulo, sinisiraan sa kung ano-ano. Pero napakarami ng survey. Oo, napakarami ng survey na lumabas. Siya pa rin ang nangunguna. Samantala, partner, yung nagnanais, yung natumakbo sa pagkapangulo, sa susunod na Itlog. sa 2028 partner na ipinagtatanggol nila, no? Totoo naman pinagtatanggol naman talaga nila Di ba? Di ba? Apo nila ngayon yan
Zero. Zero. Maliwanag, partner. Maliwanag. Itong survey na ito na inilabas. No? Maliwanag. Ito ang Okay, dahilan. Ito ang dahilan, partner. Kaya Kung bakit? nag-iingay itong mga bata ni Tambaloslos, mga atakdog ni Tambaloslos, partner. No? At nagnanais na ipa-impeach talaga ang pangalawang Pangulo kasi ayaw nilang makahawak na ng anumang posisyon sa gobyerno si BP Inday Sara. Yan. Maliwanag. Nakikita natin yung nakikita natin yung ebidensya, partner. Di ba? Partner BMR. Yun nga itong ginagawa talaga nila maliwanag na isang mind conditioning. Kasi alam nyo mga partner, nung panahon nung 2022, 2021, taon 2021, isa rin po tayo sa nagkalye survey. Kasi nga, hindi rin ako makapaniwala nung mga survey noong paman. Kasi nga, iba-iba yung lumalabas. Alam ko talaga, nararamdaman ko rin yung damdamin ng taong bayan. So, nag-survey din tayo. At ang twist sa survey kasi ganito. Ang mga kababayan natin, ang pinipili talaga nila una, kung sino yung nakikita nila kaagad winnable. Yan sila pumipili. Ito yung napansin ko sa mga pagkakalye survey ko noon At doon yung name recall, yung maano ng pangalan, matunog ng pangalan, yan. Kung artista ka, kung anak ka ng dating politiko, talagang malakas na yan. Nagsusurvey ka, ganun na kaagad. Pagkatapos, yung iba naman undecided pa, pagka tinanong mo sila sa survey aktualan, sasabihin nila, nakikiramdam. Pag nakita nilang, naramdaman nila parang maraming bumuto dito kay ganito, sumagot kay para pabor siya para kay ganito, nararamdaman niya ito na yung mananalo, ito na rin ang kanyang pinipili. Ganyan po ang taong bayan. Ngayon, kaya ako noon sa mga survey na yan kasi gusto ko talaga mapatunayan kung gaano ba talaga ka-reliable yung mga lumalabas at napatunayan ko mga partner talaga bilang sarili nating experience na itong mga ito lumalabas talaga diyan sa mind conditioning. Una, sinasabi nila 1,500, 2,000 lang, kinandak ito sa mga ganitong lugar, kinandak ito sa ganitong taon. Hindi naman natin alam kung sino-sino ba itong mga nandoon na kinandak nila. Malay natin kung ang kanilang pinagtatanong, talagang pabor lang din doon sa nila. Di ba? Sinasabihan nila. It's a matter of business pa rin ito at mind conditioning. Pero pagdating ng araw, hindi na ito umipikto dahil nga sa nandito na nga tayo ng mga social media vloggers na hindi lang tayo basta nagsusurvey kundi nararamdaman natin sa pakikipag-usap, harap-harapan, interview personal ng mga taong bayan, ang sinisigaw talaga yung Duterte type of government na ito ay talagang nandyan ito nakasalin sa dugo ng isang BP Inday Sara na napapatunayan naman sa lahat ng mga ginagawa ni BP Inday Sara ngayon. Liban na lang dito sa kanyang mga kalaban. Kaya itong mga survey na ito, minsan pa, nabulaga na naman sila at nabutata na naman sila dahil dagat. Wala naman sa survey yun. Ang layo-layo noon. Umiiyak na nga yung asawa Tapos biglang, ang lapit kung ilan nga siya. Tapos yung isa naman na-shoot na yun sa iniduro nung panahon ni Tatay Digong. Pong mga lawa kay Senator Bongo. Hindi talaga natin akalain. Ang inaasahan natin noon, baka mag-number 1 si Senator Marcolita dahil nga sa napakasulit talaga ng in due respect kay Senator Bongo, talaga naman si Senator Bongo, hindi talaga siya kumalas doon sa kanyang ginawa na pagtulong, pagmalasakit sa mga taong may mga sakit. So, ito ang patunay ngayon na itong mga survey na ito, maaari paborito sa atin pero huwag tayong pakumpiyansa kasi napakadelikado dahil ang ginagawa nilang mind conditioning pagdating ng araw, isisingil din nila sa atin yan. Ayon nga kay Partner Buds, yan na, di ba? Dati, pinagmamalaki ninyo nung lamang ang inyong manok. Ngayon, nalamang ng aming manok, hindi nyo natatanggapin. Ganun ang gagawin nila dyan, mga partner. Pero mga kapartner, ako muna, mas makakatulong to sa atin, mga kapartner, yung survey na ito. Kasi, mag-alala ka kung yung lahat ng mga survey firm hindi pareho.
lahat ng mga survey firm, Pulse Asia, SWA Survey, kahit yung Okta ni Bongbong Marcos, Nero Valdez, Okta, Tinukoy mo na talaga. WR, ayan. Kasi yung Okta, pabor lagi sa kanila. Pag nagpalabas ng presidential survey, pareho sila partner. Wala akong nakikita na si Vice President Inday Sara hindi nagna-number 1 sa lahat ng kanilang survey. Kaya ito, pag tiningnan mo yung survey na ito, legit talaga pag sa damdamin ng mga tao. Ngayon, ano man ang babantay natin, ikukunik lang natin dito sa impeachment. Kaya nga ho sila, gusto nilang makonvict si Vice President Inday Sara dahil sa lahat ng survey, hindi man lang nalalaglag si Vice President Inday Sara sa number 2. Dati dumidikit si Tolpo at si Lini Robredo. Ngayon lalong palayo ng palayo. Isang ibig sabihin yan, yung mga black propaganda nila, demolition job, laban sa mga Duterte, gusto nilang impeach si Inday Sara, hindi umuobra at lalong nakadagdag ng suporta, simpatiya kay Vice President Inday Sara ang taong bayan. Kaya ang ginawa nila ngayon, Dilawan, Pinklawan, mga Tambaloslos team, Romualdez at Marcos, nagsanib puwersa sila kasama mga komunista. Bakit? Kasi yung number 1 contender, yan yung kanilang tatanggalin. Yan yung number 1 contender, tatanggalin nila. Pag natanggal si Vice President Inday Sara, di ba, sanib puwersa na sila. Pag natanggal si Vice President Inday Sara, sa tingin nyo ba, hindi sila maglaban-laban? Hindi maglaban-laban sila. Magrambol yan sila. Oo. Tatanggalin nila si Vice President Inday Sara. Pagkatanggal, kasi number 1 contender, di wala ng Duterte, magrambol yan sila. Sila rin kakagatan rin yung mga yan. Kaya ito yung nakikita ko na dahilan dyan sa impeachment na yan. Kasi nakikita mo yung numero, putang ang taas ng numero ni Vice President Inday Sara. Ang layo. Pag tinignan mo, wala silang panama dito lahat. Walang kalaban si Vice President Inday Sara sa 2028 presidential election. Kaya ang mga nasa baba, na mga sa survey, pagkaisa yung mga yan, pabagsakin nila si Inday. Paano yan? Iko-convict sa impeachment dyan sa Senado. Ang problema nga lang, wala nang mangyayari. Tapos na. Partner, dagdag ko lang. Yan nga, partner, dahil nga nagkaisa na sila lahat ng pula at dilaw, pag na yung pink, kasi yung pink, mahina rin naman yan, at dilaw din naman. Dilaw din naman yun. Dilaw din naman talaga yan. Nagkaisa sila para patumbahin ang Inday Sara, pero ang survey mataas. Partner, pagdating ng araw, partner, magugulat tayo, yung isang mama, yung gusto maging presidente. Biglang tumaas, partner, biglang tumaas yung sa survey, halimbawa, pumakalawa na lang sa kainday, yan maliwanag naman conditioning, partner. Pero itong nangyari, Pagdulo. Yan, totoo yan. Oo, siyempre. pero itong nangyari kay Inday Sara, partner, ito talaga, walang halong mind conditioning ito. Talagang totoong survey. Ang tao na mismo ang may sabi talaga na gusto siyang ipanalo bilang Pangulo sa 2028. Pero pag yung si Zero, biglang pumangalawa, ay nabuha. Nagaguhan yun. Nabuha. Mas makitulong nga yung survey na to na lumalabas kasi pwede mong mapupuna. Bakit ka? 0.7 ka, biglang kang nagagano. Saan ka nakakuha ng numero dyan, di ba? Parang mapupuna mo, pwede mong kolektahin tong mga to, i-compile mo. Tapos pagdating ng panahon, pwede kang magtanong, bakit ka nag-number 2, Martin? 0.7 ka. Parang may batayan tayo.